Araw ng Miyerkules. Nasa loob ng silid niya si Centimeter Cervantes, o mas kilala sa tawag na Zen sa mga kaibigan, at Tim naman sa mga kamag-anak niya. Nakahiga siya sa kama, nagpapahinga, nakikinig sa mga kanta ng paborito niyang American singer na si David Archuleta. Ang kanang kamay niya ay nasa ibabaw ng tiyan, habang nasa ilalim naman ng batok ang kaliwang kamay. Tipikal na araw yun para sa kanya. Katatapos lang niyang gumamit ng computer. Nag-check siya ng social media account niya kung may nag-message sa kanya. Tinignan kung may bagong update sa online game na nilalaro niya. Inabot yata siya ng mahigit 1 oras sa harap ng computer, kaya napagod ng husto ang mga mata niya. Wala siyang kaproble-problema sa kanyang buhay. Tahimik siyang naninirahan mag-isa sa apartment niya. May bago ng sari-sariling pamilya ang mga magulang niya na hindi natagalan ng isa't isa noong nagsasama pa na humantong sa hiwalayan. Wala rin naman siyang inaalalang nobya, sapagkat wala naman siya noon. 21 na siya. Kahit minsan, hindi sumagi sa kanya ang maghanap ng nobya. May mataas na pangarap pa kasi siya na gusto muna niyang maabot sa kanyang sarili, ang magkaroon ng sariling negosyo at maging isang arkitek. Malapit na niyang matupad ang huli, sapagkat nasa huling taon na siya ng pag-aaral. Nag-vibrate ang cellphone niyang nakapatong sa maliit na mesang katabi ng kama niya. Nilingon niya yun. Hinintay muna niyang matapos ang vibration bago kuhanin. May notification siya mula sa kanyang Facebook. Napailing siya. Galing lang pala yun sa kaibigan niyang si Mix. Ano naman kayang kalokohan ang pinost nito? Sa isip-isip niya, bago muling i-turn off ang screen ng cellphone. Mamaya na lang niya yun aalamin. Kailangan muna niyang ipahinga ang mga mata upang makaligo na siya. Pasado 10:00 na ng gabi ang oras. Gising na gising pa rin ang diwa ni Zen. Hindi siya makatulog dahil naiingayan siya sa malakas na buhos ng ulan. Idagdag pa ang paminsan-minsang pagkulog at pagkidlat. Binuksan niya ang nightstand at kinuha ang cellphone. Naisipan niya munang mag-Facebook bilang pampaantok. Pagkabukas pa lang niya ay lumabas na kaagad sa wall niya ang post kanina ng kaibigan niyang si Mix. Binasa niya ang nakasaad doon. Sa gabing maulan, ikaw ba'y lalaban sa mga nilalang na walang hangganan? Ang bilis ng kilos, kanyang kakayahan. Tanging gamit nito'y isang kawayan. May taas na 6, sandatay matalim, biluga ng mata at nakatago sa dilim. Ngipin ay nabubulok sa kulay na itim. Ito'y nagmula sa hukay na malalim. 3 malalaking bukol nasa mukha niya. Huwag ipagkamali sa totoong dukha. Matinis ang tinig, baba ay mahaba. Tungkod na gamit, sa kawayan nakuha. Matanda ang anyo, katawan ay kuba. Mga kilos nito'y daig pa ang bata. Hilig ay pagpatay, ikaw ay mag-ingat. Ika'y maniwala, ito'y hindi alamat. Tindi ng lakas ay kay hirap pantayan. May hindi karaniwan itong kakayahan bago humantong sa madugong patayan. Tumakbong mabilis at iyong iwasan. Hindi mapigilang kumawala ng tahimik na tawa sa bibig niya. Naiiling na pinindot niya ang like button at nag-comment siya doon.
Saludo ako sa'yo, kaibigang Makata. Subalit sa halip na reply ang isagot nito sa comment niya. Nag-chat ito sa kanya. Zen, may pakiusap sana ako sa'yo. Pakiusap? Para saan? Huwag mong hahayaan na makalimutan ako ng mahahalagang tao sa buhay ko. Sandali, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Basta Zen, ikaw din. Huwag mo kong kakalimutan. Gawin mo ang lahat para manatiling buhay ang mga alaala ko, sa pamilya ko, at sa inyong mga kaibigan ko. Sa pagkakataong yun, ay nakakunot na ang noong tumipa si Zen ng mensahe sa screen ng cellphone niya. Mix, pwede bang ipaliwanag mo sa akin ang mga nangyayari? Wala akong maintindihan. Gusto kong mangako ka muna sa akin na gagawin mo ang mga sinabi ko, Zen. Oo, pangako. At ano ka ba? Imposible ka naming makalimutan, no? Mabuti yun. Sana tuparin mo ang pangako mo. Pagkatapos ng huling mensahe nito kay Zen, ay bigla na lamang itong nag-offline. Isang malaking katanungan ang gumugulo ngayon sa isip niya. Ano itong sinasabi sa kanya ni Mix? Naisipan niyang i-screenshot ang usapan nilang yon. Tatanungin niya ito kapag nagkita sila. Kinabukasan, isang kagilagilalas na balita ang bumungad kay Zen. Natagpo ang wala ng buhay ang kaibigan niyang si Mix sa silid nito. Nagmamadali siyang nagtungo sa bahay ng mga ito. Sa labas pa lamang ng maliwanag na bakuran, ay rinig na rinig niya ang paghihinagpis ng mga kaanak ni Mix. Tila natuod siya nang bumungad na sa paningin niya ang puting kabaong doon. Hindi niya magawang kumilos. Tila gustong sumabog ng dibdib niya. Naramdaman niya ang pagdulas ng pinong luha sa kanyang mga pisngi. Halos kachat lang niya ito kagabi. Pero ano ito? Wala na si Mix, ang isa sa malapit niyang kaibigan. Biglang pumasok sa isip niya ang palitan nila ng mensaheng magkaibigan. Mga bilin at paalala ba ang ibig nitong sabihin sa mga bagay na sinabi nito sa kanya kagabi? Pero bakit? Hindi niya maintindihan. Nang mawalan ng tao sa harap ng puntod ni Mix, ay napagpasyahan niyang lumapit. Pigil ang mga luha niyang wag kumawala sa mata habang kinakain niya ang distansya mula sa kanyang kinaroroonan patungo sa kabaong nito. At nang tumambad na sa paningin niya ang anyo nito, doon na lumabas ang emosyon sa dibdib niya. Si Mix ang nagturo sa kanya ng lahat ng bagay na dapat niyang maunawaan, sa buhay man o sa eskwelahan. Binuksan nito ang mga mata niya sa lahat ng posibilidad na maaaring mangyari. Napakalaki ng naitulong nito sa kanya, sa kung ano man siya ngayon. At ang pagkawala nito ay isang malaking kawalan para sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga kaibigan nila. Lahat sila ay nabigla sa nangyari. At iisa lang ang nasa isip nilang lahat. Sa paanong paraan si Mix sumantong sa ganoong bagay? Walang may alam, at yun ang nais niyang alamin. Sa ikatlong araw ng burol, nagpaalam si Zen sa mga magulang ng kaibigan niya na kung maaari ay bigyan siya ng pahintulot na bisitahin ang silid ng kanyang kaibigan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may nagsasabi sa kanya na ang sagot sa pagkamatay nito ay nasa loob nun. Nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Mix.
Tanda niya kung alin sa mga pintong naroon ang silid ng kaibigan, sapagkat makailang ulit na rin siyang nakapunta doon. Doon sila madalas tumambay magkakaibigan pagkatapos ng klase nila. Pinihit niya ang seradura ng pinto. Lumangit-ngit yun nang buksan niya. Humakbang siya papasok sa loob at inilibot ang mga mata sa paligid. Malinis at maayos ang lahat ng gamit ni Mick sa silid. Umupo siya sa gilid ng single bed ng kaibigan na malapit sa may bintana. Katabi ng kama ang study table ni Mix. Napako doon ang atensyon niya. Mga gamit nito sa eskwelahan ang nakapatong doon. Naroon din ang bagong bili nitong libro na may pamagat na Ruined. Natatandaan niyang kasama siya ni Mix sa pagbili nun sa book sale na nadaanan nila nang minsang magpunta sila sa bayan. Kinuha niya yun. Sa palagay niya, hindi pa nito yun tapos basahin. Ibinalik niya yun muli at malungkot na inalala ang anyo ng kaibigan habang nagbabasa ito. Lumibot pa ang tingin ni Zen sa mga gamit ni Mix hanggang sa mahagip ng tingin niya ang isang notebook. Hindi yun isang ordinaryong notebook na ginagamit sa eskwelahan. May palagay siya na journal o planner yun ni Mix. Binuklat-buklat niya isa-isa ang bawat pahina nun at pinasadahan ng basa ang ilang bagay na nakasulat doon. Hindi siya nagkamali dahil totoong journal ng kaibigan niya yon. Nakasulat doon ang ilan sa mga kanta at tula na isinulat nito. Binigyan niya ng matinding konsentrasyon ng pagbabasa sa 3 huling mahaba na entry ng kaibigan niya. May 2, 2017. Araw ng Martes, 2:00 ng hapon. Sa mga nakalipas na gabi, madalas nagpapakita sa panaginip ko ang isang grupo ng mga nilalang na nakasakay sa itim na kabayo. Itim lahat ang kasuotan nila na parang cowboy ang dating. May sombrero at panyong nakasabit sa leeg. Ang pinagkaiba lang, hindi sila tao. Pero may armas sila tulad ng latigo at baril. Ang katawan nila ay parang sa isang scarecrow at may kasama silang matandang kuba na may mga bukol sa mukha. Malakas ang pakiramdam ko na ito ang pinuno ng nasabing grupo ng mga nakasakay sa kabayo. Wala silang mga mata. Ay sakit lang. Ang ilong nilang lahat ay may tabas na pababa at ang bibig nila ay parang sa mga matatanda na walang ngipin. Nakakatakot sila at nagsimula silang dumalaw sa panaginip ko noong umulan kagabi, noong ako ay natutulog. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga yon, pero natatakot ako. Binuklat ni Zen ang kabilang pahina at muling binasa ang nakasulat na entry. May 3, 2017. Miyerkules, 11:30 ng gabi. Hindi ko maintindihan kung namamalikmata lang ba ako o totoong nakita ko ang grupo ng mga nilalang na nakasakay sa kabayo kanina. Lumabas ako ng bahay kaninang 8:00 para magpalod nang muling umulan. Pauwi na ako nang biglang kumidlat at nakita ko sa may kalayuan ng grupo ng mga ito. Sa sobrang takot ko, hindi ko malaman ang aking gagawin. Para akong naistatwa ng mga sandaling yon. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na nakatutok sa akin ng baril ng nasa gitnang nilalang. Parang tinatansya niya kung babarilin ba ako o hindi. Nanginginig na ako sa sobrang takot at lamig dahil nauulanan na ako. Napapikit na lang ako at napalunok
Bahala na. Yun ang tumatakbo sa isip ko. Nang bigla kong narinig ang malakas na pagtawag sa pangalan ko. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, wala na sila. At nasa gitna ako ng kalsada habang nababasa sa ulan. Hindi ko na alam ang gagawin ko at takot na takot ako ng mga sandaling yun. Sana hindi ko na sila makita sa aking panaginip. At ang huling entry ay isang nilalang na iginuhit ni Mix kagabi na ikinabigla ni Zen. May 4, 2017. Huwebes. Alas 10 ng gabi. Kaagad na dinukot niya ang cellphone niya sa bulsa at hinanap ang larawan ng naging usapan nila ng kaibigan niya. Rumihistro sa paningin niya ang oras kung kailan ito nag-chat sa kanya. 10:43 PM. 20 minuto pagkatapos iguhit ni Mix ang entry sa journal. At sa ibabang bahagi ng larawan ay nakasulat ang mga katagang, "They are called Ghost Riders." Kapag nakita mo siya sa panaginip mo, ibig sabihin, hindi ka na makakaalis sa ginawa nilang sumpa. Dahil tulad ko, nakatakda ka na ring mamatay. Napalunok si Zen ng laway. Malinaw na sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mga paalala nito sa kanya. Nakatakda na itong mamatay ng gabing yun. Kinuhanan niya ng litrato ang iginuhit ni Mix na larawan. Kailangan niyang gumawa ng paraan kung paano mapipigilan ng mga ito. 2 araw pagkatapos ihatid sa huling hantungan ang kaibigan ni Zen na si Mix, ay hindi pa ulit umuulan. Sa mga nakalipas na araw, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang magsaliksik ng mga bagay tungkol sa nilalang na pumatay sa kaibigan niya. Buhay ni Mix ang kinuha ng mga ito. Buhay din ng mga ito ang kabayaran. Ayon sa mga bagay na kanyang nabasa, ang mga Ghost Riders ay kadalasang kilala sa tawag na Riders on the Storm. Dahil tuwing umuulan lang ang mga ito lumilitaw. Sa panaginip ang mga ito unang lalabas. Pangalawa, magpapakita ito sa gitna ng ulan. At pangatlo, papahirapan na nito ang taong nakakita sa kanila sa panaginip. Naalala ni Zen na baka ganoon ang nangyari sa kaibigan niya. Walang binanggit kung anong uri ng pagpapahirap ang ginawa ng mga ito. Dahil sa huli, namamatay na ang biktima ng mga ito. Wala ring binanggit kung paano mapipigilan o mapapatay ang mga ito. Malakas ang ulan ng gabing yon. Halos hindi na makita ni Zen ang daan. Ang wiper ng windshield niya ay hindi kinaya ang buhos ng ulan. Hindi tuloy niya magawang makapagpatakbo ng mabilis sa takot na maaksidente siya. Hanggang sa mga sandaling yon, sa daan pa rin siya pauwi ng kanyang apartment. Nagpunta siya sa bayan dahil naggrocery siya, dahil malapit nang maubos ang stocks niya. Kumain na rin siya ng hapunan sa isang sikat na fast food chain upang hindi na siya mag-abala sa pagluluto pagdating niya sa bahay. Ang tansya niyang alas 7 pag-uwi ay tumagal pa dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Biglang kumidlat ng malakas. Sa labis na pagkabigla ay mariing niyang inapakan ng brake ng sasakyan at mariing napapikit. Malakas na malakas ang tibok ng kanyang puso. Yun ang unang pagkakataon na naranasan niya habang siya ay nasa labas ng bahay. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Zen. Malabo pa ang tingin niya dahil sa biglaang pagliwanag. Unti-unti nang nakapag-adjust ang kanyang paningin at doon tumambad ang hindi niya inaasahan. Ang Ghost Riders, ilang metro lang ang layo sa kinalalagyan niya.
Napamura si Zen. Kitang-kita ng mga mata niya ang nakatutok na baril sa kanya. Mabilis niyang pinatakbo pa atras ang sasakyan. Dalawang magkasunod na putok ang pinakawalan ng Ghost Rider na nasa gitna. Tumama yun sa windshield ng sasakyan niya, dahilan upang mabasag yun. Hindi alam ni Zen kung ano ang gagawin. Pilit niyang pinatatakbo pa atras ang sasakyan niya. Nang sapat na ang distansya, ay saka niya ibinaling yun pabalik sa direksyong dinaanan niya kanina. Sa pagkakataong yun, ay tumila na ang malakas na ulan. Sa hotel na isipan ni Zen na magpalipas ng gabi. Hindi niya magawang i-report sa mga pulis ang naganap, sapagkat alam niyang hindi maniniwala ang mga ito sa kanya. Ang mas masaklap ay baka pagtawanan lang siya ng mga ito. Nasa loob siya ng silid. Nag-shower siya upang pakalmahin ang sarili. Bigla siyang nagtaka. Hindi niya inaasahan ang nangyari, dahil hindi naman naging laman ng panaginip niya ang mga ito. Pero ano ito? Lalo pa siyang nabahala ng maalalang sa oras na mangyari yun, ay nahulog na siya sa sumpa ng mga ito. Gayunpaman, ay kailangang gawin ni Zen ang lahat upang makaligtas sa bangungot na yon. Sa pagbukas niya ng pinto ng banyo, ay biglang may lubid na sumakal sa kanya. Tumambad sa paningin niya ang isang Ghost Rider sa harap ng pinto. Kinakapos na ang kanyang paghinga. Naramdaman niya ang pag-angat niya sa lupa. Gamit ang dalawang kamay ay pilit siyang kumakawala at nagpupumiglas. Ilang sandali pa ay bigla siyang tumilapon sa sahig. Napaigik siya dulot ng pagbagsak. Habol niya ang kanyang paghinga, habang ang mga kamay ay sinasalat ang liig. Sunod-sunod ang malalakas na hampas ng latigo ang tumama sa likod niya, bago muling naramdaman ang sariling umangat sa lupa. Napasinghap si Zen nang maramdaman ang pagtarak ng matutulis na bagay sa sikmura niya. Sa malabong paningin, ay nakita niya ang matandang kuba ng hugutin nito ang nakabaon na kamay sa sikmura niya. Patihayang bumagsak muli ang katawan niya. Wala siyang lakas sa labang yon. Tila nahigop lahat dahil sa ginawa ng matandang kuba. Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga latigo sa dalawang paa at kamay niya. Kasunod nun ang pagkawala ng matinding hiyaw sa bibig niya. Naramdaman niya ang pagdampi ng mainit na bagay sa dibdib niya. Nagpupumiglas siya sa sakit at hapding nararanasan. Subalit wala yung naging epekto. Dinig niya ang tunog na tila nalulutong laman sa dibdib niya, habang idinidiin ang ginagawang yun sa kanya. Nang alisin yun ay habol hininga siya. Kumalat sa paligid ang amoy ng nasunog niyang laman. Kumawala mula sa bibig niya ang sariwa niyang dugo. Napapikit si Zen ng sabunutan ng buhok niya at inangat. Nakita ng nanlalabo niyang mga mata ang isang Ghost Rider sa harap niya. May dinukot ito sa bulsa. Nakita niya ang pagkislap ng bagay na yon ng tamaan ng liwanag. Isang matulis at matalim na kutsilyo. Napapikit na lamang siya. Inaasahang tatarak sa anumang parte ng katawan niya. Subalit napahiyaw siya sa sakit nang ahitin nito ang buhok niyang sinasabunutan nito. Halos gumulong na siya sa tindi ng hapdi. Naramdaman niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang ulo. Ilang malalakas na hampas pa ng latigo ang tumama sa katawan niya, bago humiwa ang matalas na bagay sa liig niya na naging dahilan upang malagutan siya ng hininga. Nagpatuloy ang mga Ghost Riders. Binuksan ng mga ito ang dibdib ng katawan ni Zen at sinira ang puso at baga niya. Pagkatapos ng nangyari ay bigla na lang naglaho ang mga ito.
Kinabukasan, tagpuan ng empleyado ng hotel ang matigas na bangkay ni Zen. Walang mga mata at nakaawang ang bibig. Ganoon na ganoon ang itsura ng kaibigan niyang si Mix nang sumilip siya sa bangkay nito. Mga kasandata, maraming salamat po sa mga nakinig ng story natin ngayon sa araw na ito. Para sa mas marami pa pong fiction horror stories, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po ay makapag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Hindi lang po sa akin, pati na rin po sa mga kapwa ko narrators. Yun lang po. Kita-kits po ulit sa mga susunod pang kwento, mga kasandata. Maraming salamat po sa pakikinig.